Energy! Ay, Mare! Yes! Talaga nga naman, hindi ba pag ganito ang rainy season, alam mo kung anong masarap inumin? Anes! Naku, ito marirekomenda ko ang MX3 Tea with pandan. Ay, ano ba meron dyan? Well, alam naman natin about MX3 Tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa pag ganitong rainy season. Alam mo ba din, Mare? Oo. Nang isang sachet ng MX3 Tea with pandan ay good for 1 liter of water at pwede mo tong ihalo either hot or cold na tubig. Diba? Pwede mo ding dagdagan ng honey or lemon para sa added flavor para sa buong pamilya. May enjoy niya sa maghapon, di ba? Kung 1 liter of water. At para sa kalaman ng lahat ng MX3 Tea or ang pag-inom ng MX3 Tea with pandan ay makakatulong din para ma-detoxify ang ating katawan from any toxins. Kaya naman, Mari, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. At di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral tayo. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklita sa podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify! Powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo. O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! The Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yun! Isang maganda at maulan na Yes. umaga ng Huwebes sa inyong lahat, mga Pangga, hindi ba? At syempre sa lahat pa rin po ng mga apektado ng pabugso-bugsong pag-ulan na ito. Nako, mag-iingat po kayo sa mga kayong panig ng Metro and Mega Manila. Sa mga naghahanap buhay, hangad namin na kayo ay kumita pa rin ngayong araw kahit pa masungit ang panahon. Correct. Mare, kanina may nadaanan ako mga clearing operation Oo. na ginagawa ng lokal na gobyerno ng Maynila upang tanggalin yung mga bumabara sa mga kanal. Kaya pinapayuhan din natin ang ating mga Pangga na kung pwede nyo namang ibulsa muna yung mga pinagbalatan nyo ng candy at kung Correct. ano-ano, Naman. please, wag na kayo magkalat para hindi makadagdag sa mga bumabara at Truth. maging sanhi ng pagbaha. Tama naman, hindi ba? Magkaroon naman tayo ng konting disiplina, hindi ba? Bagamat hindi tayo apektado ng mga baha-baha na yan, ay wag naman po tayo mamerwisyo dahil mas marami po ang napeperwisyo dahil lang sa pagkaburara natin. Napaka-ironic lang, Mare, kasi minsan napakaburara natin sa mga Totoo basura naman, na yan, ano? diba? Pero pag binaha tayo, napapansin nyo ba, binabalik pa rin sa atin yung mga basura. Oo, diba? Minsan tumpok ng basura yung pinapasok sa loob ng bahay mo, may kasama pang patay na hayop. Oo, diba? Babalik ka rin. Babalik ka rin. Yan ang sabi ni Gary. Dugyot ka, o etong basura para sa'yo. Tama, di ba? Ang kalikasan ang gumaganti pabalik ka. Oo. Di ba? Naku, pero eto na. Mukhang alam mo yun, hindi kalikasan na magbabalik sa kanya kung hindi ang mga tao Bakit? ang nagbalik sa kanya ng samut-saring mga masasakit na salita. Matapos kasi mag-feeling, alam mo yun, mag-feeling entitled at magkaroon di umano ng sakit na ententalitis. Ano yun? Entitled, feeling entitled. Ententalitis. Ententalitis. Diba? Entitled. Itong si late Representative Richard Gomez. Oo, diba? Oh, okay. Dahil nga makailan, Mare, talagang alam mo, samut-saring batikos ang kanyang inani matapos siyang mag-post dahil sa pagkaburingot niya sa traffic sa EDSA. Ano bang nangyari, Maring Your Diba? Honor? Ayan, kasi parang 2 hours nga daw siya kasi hodang, alam mo yun, sa traffic, from Makati to Ayala, di ba yung mga ganyan ang kanyang hanasya. Pupunta daw kasi siya ng QC. So another 1 to 2 hours na nakakaloka, di ba? So
parang kanyang hinihikayat na bakit daw hindi daw buksan ang bus lane na para daw nang sa gayon ay ganito ganyan, mapagaan ang daloy ng trapiko. Mare, Binatikos. agad pinuna ng mga netizen ang kanyang hanash. Imbis na siguro naghihikayat siya sa mga tao. Siguro maganda yung kanyang intensyon. Diba? Na para nga naman mapagaan ng trapiko ng mga tao. Hindi dahil sa siya ay natatraffic, diba? Siguro ganun yung intensyon niya. Kaya alam mukha daw yata ayon sa mga netizen, nakakalimot daw yata itong si Representative Richard Gomez na hindi ba kayo mga mambabatas ang gumawa niyang ganyang batas? Nakalimutan mo naman yata, 'di ba? Or baka hindi mo na review, 'di ba? Mukhang makakalimutin itong si Parang 'di ba, sabi tuloy ng mga tao, mukha yatang nakalimot si Richard Gomez na magpakatao during that time na porket ba siya yung natatraffic at gusto niya magkaroon ng parang special treatment ang EDSA sa kanya, 'di ba? Alam mo Mare, eto lang nakikita ko diyan kasi para na din maintindihan ng ating mga kababayan lalo ng mga tagapakinig natin kung bakit binabatikos itong si Richard Gutierrez. Gomez. Gomez. Anong papunta silang Palawan. Ito si Richard Gomez, Mare. Kasi kapag binuksan yung bus lane, Mare, doon madadaanan at medyo mapapabilis yung pag-usad ng daloy ng trapiko. Pero yung mga kababayan natin na gumagamit ng pampublikong transportasyon kagaya na lamang ng bus, sila naman yung maaabala. Correct, hindi ba? Which is nararamdaman ng mga gumagamit ng public transportation na hindi sila pinapahalagahan nitong si Richard Gomez. Hindi ba? Tsaka isa pa, di ba? Perwisyo na nga yung magkaroon ng point-to-point system kumpara sa dati na anywhere pwede kang pumara ng bus, di ba? Well, actually, Mare, may maganda namang magandang dulot. Yung nagkaroon ng point-to-point. Kasi mas naging organized. Tama naman. Dahil isa rin sa mga dahilan kung bakit sumisikip ang daloy ng trapiko dyan sa EDSA. Dahil sa pagbabalagbag-balagbag. Balagbag kasi kahit sa gitna minsan nagsisipagtigilan yung mga bus na yan. Diba? Pero syempre hindi naman natin masisisi dahil naghahanap buhay lang din naman yung ating mga drivers. Diba? Pero sa ganitong aspeto, ayon nga dito sa reaksyon ng ilang mga netizen na parang tipong, teka sandali sana po naiisip, ayon pa mga netizen, talagang binakbak talaga siya ng pambabash, Mare. Dahil ayon sa mga netizen, may nag-comment pa nga dito baka po nakakalimutan nyo na yung mga natatraffic po ng mahigit pa po dyan sa inaakala yung 2 oras lang na pag-aantay nyo, ay yung mga empleyado po ninyo nagtatrabaho para sa inyo na nagtitake ng mga ordinary buses na 4 na oras, 6 na oras ang tatraffic. Diba? Tuloy, binalik tuloy sa kanya na gaano po ba kayo kadalas dito sa Maynila para magreklamo na po kayo kaagad na samantala daw ang mga netizen na talagang halos araw-araw yan ang binabaybay nila nakasanayan na nila at nagtitiis sila. Diba? Yung mga ganong aspeto. Sabi rin ng ilang mga netizen kay Representative Richard Gomez na para bang, teka nga po sandali, bago po kayo naging representative, diba, ng Congress, ay para bang, diba, nung kayo ay mga, artista pa, nararanasan nyo na po yung traffic sa EDSA, may bago pa po ba doon? Diba, para umangal kayo? Samantala, yung iba niya mga kasamahan, Mare nga daw, na mambabatas, diba? Unti mo nga si Governor Chavez Singson, diba, nung dumaan sa bus lane, nagpatiket siya dahil alam niyang bawal. So ibig sabihin wala ring kumbaga parang special treatment dito dahil ultimo sila bilang mga mambabatas, alam nila kung ano ang silbi ng bus lane. Diba? Mari, isa pang bagay na medyo ikinagimbal ng mga netizen. Dahil lang tawagin itong si Richard Gomez na ungas ng isang netizen ay sinagot niya ito at nagmura. Ng letter G yung umpisa nung chika. Diba? Parang nakakalimutan din niya doon sa aspeto na yun. Na public servant siya. Public servant ka. Yun nga yung parang dinidiin ng mga tao. Diba? Public servant po kayo. Dapat may maging magandang ehemplo kayo. Diba? Actually, Mari, diba? Nararanasan din yan, hindi lang ni Richard Gomez at ng iba pang mga nakikinig sa atin. Doon sa mga nakikinig sa atin ngayon sa kanilang mga sasakyan, hindi po ba nakakayamot tignan pag tayo ay natatraffic. Tapos biglang may mga hagad na dadaan na mga escort na biglang magwawawang-wang lang tapos gusto nila mapadali. Aba,
'Diba? Correct. Hindi lang kayo ang anak ng Diyos. Oo. 'Diba? Kung matatraffic po kami, maranasan nyo din pong matraffic, 'diba? At Mare, ito pa, no? Ito lang naisip ko lang naman na maging solusyon upang nang sa ganon ay mapadali or maiwasan natin yung pagkakaroon ng trapiko. Siguro bawasan natin, hindi naman sa bawasan siguro yung pagre-release or napakadaling pagre-release ng mga car dealership ng sasakyan. Actually. Kasi napakadali na ngayon kumuha ng sasakyan. Kahit ano pang ganda ng ating public transportation, kung napakaraming merong sasakyan sa Pilipinas, hindi talaga tayo magkakasya sa diba? Sa kalye. Alam mo, Mare, sabi nga ng ilan, diba? Actually, sabi nga ng ilan, matapos kasi siyang ulanin talaga ng pambabatikos, agad itong kumaga dinown ni Richard Gomez sa kanyang social media account. Kumaga dinown niya ito. Pero sa ganong aspeto, sabi nga ng ilang mga netizen, kung nararanasan nyo na po yung ganong klaseng traffic bilang mambabatas, diba, at public servant, sana po magsimula sa inyo ang paggawa ng batas kung paano po talaga mareresolusyonan ang traffic sa EDSA. Oo. Diba? Hindi yung pati kayo nakikihanash. Naiintindihan po ng ilang netizen yung inyong gustong iparating na mensahe. Kaya lang, dahil doon sa inyong mga pagkokomento at pagpo-post, parang lumalabas po tuloy ngayon, Representative Richard Gomez, na para bang gusto nyo magkaroon ng special treatment na dahil po lamang kayo ay natatraffic na ng 2 oras. Eto, Mare, ayon sa isinumiting datos ng LTO noong 2023, ayan, mahigit 4.5 million na rehistradong sasakyan na ang diba? meron tayo dito sa Metro Manila pa lamang. Nakakaloka. Kaya naman siyang nagiging sanhi ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Correct, hindi ba? Tapos lalo pa ngayon, di ba? Pababaan pa ng presyo ngayon. Meron pa yung mga zero down payment, di ba? Di ba? Sige, gumetla ka na ng sasakyan. Oo. Tapos, di ba? Get now, iyak later. Dahil wala ka ng panghulo. Correct. Diba, hindi naman anti-poor yan, Mare. Hindi naman masamang mangarap. Pero siguraduhin din natin na hindi tayo nakakaabala sa iba. Lalo na kapag tinutupad natin yung ating mga pangarap. At saka syempre din, bilang mga kongresista at mga mambabatas, diba? Sana po maging magandang ehemplo po kayo sa mga tao na kapag kayo ay ganyan, katulad ganyan, natatraffic po kayo, diba? Sundin din natin kung ano yung batas trapiko, diba? Na hindi yung tipong maghahanas kayo, nakisihodan kasi kayo ay napeperwisyo. Papaano naman po ang taong bayan na halos araw-araw na peperwisyo po? Papunta pa lang, mukha ng pauwi. Tama, diba? Yung mga nila, yung mga buhok nila na bagong ligo. Na kumbaga parang bago sila dumating na kanilang mga opisina, ay nag-half day na ang kanilang mga conditioner. Oo, at naipalasa na nila sa katabi nila yung lasa ng conditioner dahil pinahangin. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya saka nagpa-blow dry sa EDS. Tama. Diba? Pero sana, diba, magsilbing leksyon po ito sa ilang mga mambabatas na bago po rin po kayong maghanas ng inyong problema. Sana isipin nyo din po na there are 400 million Philippines. 100 million nga ba? 400? Ayan. 100 million for Filipino, 'di ba? Million Filipino. Sabi nga ni Catriona Gray na alam mo 'yon, na nagsasuffer every day. Dahil lang po dito, syempre, na wala pong magawang batas para po dyan sa traffic sa EDSA. Nakakaloka. Ano pala ito, no? Si Richard Gomez, 4th District Representative ng Leyte. Yes. Diba? Sana, alam mo, Mare, na-earn talaga ni Governor Chavit Singson ang aking respeto. Diba? Nung siya ay nahuli. Oo. Tapos nagpatiket siya. Correct, hindi ba? Yung mga ganong aspeto, yan ang mga magandang ehemplo para makita din ng mga tao na may nilabag silang batas. Kaya nga naman, diba, maganda rin na pinakita ni Governor Chavit Singson na, sige, tikita nyo ako, nagkamali ako, okay lang yan, sige na. Di ba yung mga ganong aspeto? Kung ganun ba naman sana po yung pinakita nyo, Representative Richard Gomez, di ba? Siguro mas papalakpakan pa po kayo ng tao. Rather than yung maghahanas kayo kasi nga papunta po kayong QC dahil nga sa meron kayong pupuntahan at gusto nyo na agaran kayong lumipad. Di ba? Kaugnay ng balita na yan, Mare, ay naglabas din ng pahayag si Attorney Chel Diokno. At ang sabi niya, ang mga kalsada natin ay
ay para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa may sasakyan. Kailangan din natin ng epektibong public transport na nire-respeto at may dignidad. True. Ayan. Ang solusyon dapat sistematiko at makakatulong sa nakararaming hindi lang dagdag na space para sa mga kotse. Actually, True, diba? alam mo, isa pa to, Maris, napansin ko kapag merong mga checkpoint, 'di ba? Lagi ang nahaharang yung mga may motor. Correct. 'Di ba? Sila tong nabibilad sa araw. Hindi, kasi syempre alam naman natin sa mga aspeto na yun, mahabang usapin yan, pare. Kasi tungkol dyan sa motor. Kasi for security purpose naman yung ginagawa. Paano kung yung nakasakay din sa loob ng kotse ay meron ding masamang balakid? Actually, yun nga, parang tipong napaka-unfair, diba? Na kapag maganda ang kotse at medyo mamahalin, ay, wititit nilang paparahin. Diba? Kapag alam nilang kakarag-karag, diba? Bigang paparahin nila, tapos kung ano-anong inspeksyon pang gagawin, kulang na nga lang, tanggalin nila yung tornilyo, hihiwalay na yung buong sasakyan. Kaya, yung mga ganon. Alam mo ko dati, Maro, talaga, kaya ko, di ba, binihisan ko ng yung dati kong sasakyan kasi laging napapara. Kasi mukha kasi siyang papasabugin na sa pelikula. But anyways, diba, sana magsilbing leksyon ito para kay Representative Richard Gomez na bago po kayo munang maghanash ng inyong suliranin o di naman kaya parang pagkadismaya dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran, siguraduhin nyo muna po at isipin nyo yung kapakanan ng mga naghihirap araw-araw na bumabiyahe sa EDSA. Alam mo, ito na lang, Mare. Challenge natin sa lahat ng ating mga mambabatas at ating mga senador. Bakit kaya hindi nyo po subukan isang buwan mag-commute po kayo? Diba? Try nyo mag-bus. Para maranasan po ninyo yung nararanasan ng ating mga kababayan. Kung paano po mag-antay doon sa point-to-point terminals, diba? Na para maranasan nyo di po. As in talagang para masabi nyo at maramdaman nyo talaga yung sinasabi nyong pagmamalasakit nyo sa mga Pilipino. At tayo naman mga Pilipino na alam natin may mga reklamo tayo pagdating sa public transportation, sa kung ano yung pinagdadaanan natin, may tamang pamamaraan po. Huwag nating idaan lahat sa init ng ulo at pagmumura. Diba? Kasi hindi naman din po masusolusyonan ng ating mga mambabatas, ang ating mga hinaing kung tayo po ay magmumura sa kanila. Igalang din po natin sila dahil iniluklok po natin sila sa kanilang posisyon ngayon. Tama Do alam natin na meron tayong karapatan na singilin sila dahil ang ating mga buwis na binabayaran ay kanilang yung kanilang sinasahod. Nila, diba? Pero tandaan din po natin na tao din po sila. Wag din po natin silang masyadong dustahin sa pamamagitan ng ating mga salita. At saka sa mga social media. Yes. Na yan, diba? Lesson learned yan para kay Representative Richard Gomez. Diba? But anyways, mga panggayan, dyan po muna natatapos ang ating chikahan for today's video. Sa aming pagbabalik, nako, may kasuhang magaganap. Kung ano man yan, ay sama-sama natin pakatutukan yan. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako lang po yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!